Hello, ito ang Fresh Pet Store. Sino to? Nag-usap na po tayo dati tungkol sa breeding ng mga aso. Anong klaseng breeding? Ayoko ng pangit na breed. Mag-blind date tayo. Para din namang mga anak natin yung mga aso. Libre ko bukas. Magkita na lang tayo. Ha? Teka. Hello, Lola. Sinusunod ko lang gusto mo. Magkikipag-blind date ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Hi! Hi! Ikaw yung kausap ko kahapon? Busy akong tao. Tapusin na lang natin to agad. Oh, sige. Binasa ko lahat ng information na binigay mo sa akin. Kung okay lang sa'yo, pag-usapan natin yung kasal. Kasal? Kasal agad gusto mo? Kahit hindi pa tayo magkakilala? Hindi na kailangan yan. Dapat magbuntis agad para magkaanak. Ibang klase itong babaeng to. Naisip mo na ba kung ilan ang gusto mo? Ang gusto ko... Gusto ko 6. 6? Kahit afford ko yung 6, hindi ba siya mahihirapan sa panganganak? Huwag kang mag-alala. Wala kang babayaran. Ibibigay ko rin sa'yo ang isa. Kung ibibigay mo sa akin yung isa, paano yung natira? Siyempre, ibebenta ko. Ibenta? Pinag-isipan ko ng mabuti. Pagkatapos ng ipapakapo natin, mabuti na rin sa tatay para di na siya makabuntis pa ulit. Pasensya ka na, pero may gagawin pa pala ako. Bastos ka! Ma, sinamot ang pinakilala mo sa akin. Pinag-usapan natin tungkol sa aso. Bakit ka nagagalit? Tungkol sa aso? Nagkamali ba ako ng kinausap na tao? Teka lang, sir. Maling babae at ang nakausap mo. Susundan ko siya. Teka lang. Maayos naman tayo nag-uusap, di ba? Tara, magpakasal na tayo. Pinag-isipan mo na ba? Kasalanan mo to! Ikaw to nagdala ng malas sa pamamahay ko. Pinakain at pinatira mo pa yan dito. Naubos ang pera ko dahil sa inyo. Pinagsabihan na kita. Walang iya kang babae ka. Wag! Ate, gusto mo na siya ng domestic violence. Wait, okay ka lang? Pabigat lang ako sa'yo. Hindi yan totoo. Pasensya ka na. Bakit? Ano sa tingin mo? Hindi kita kayang buhayin? Hindi naman sa ganon. Ipapakilala ko ang sarili ko. Ako si Jiang Wei, 25 years old. Nagtayo ako ng pet shop sa tulong ng mga kaibigan ko. Mahinang benta ng shop, pero sapat na para mabuhay ako. Gusto mo bang magpakasal sa akin? Kung sakali. Kung mayaman ka, hindi ako magpapakasal sa'yo. Dahil ang pagpapakasal ay hindi nasusukat sa yaman ng isang tao. Mas gugustuhin ko yung taong naiintindihan ako at mapagkumaba. Ako na naman ang magpapakilala sa'yo. Ako si Gu Sao Sheng, 30 years old, ordinaryong manggagawa. Kakabili ko lang ng bahay. Nisahod ko, sakto lang para magkapamilya. Nice meeting you. Nga pala, okay lang ba sa'yo kung magpakasal muna tayo? Kapag umuuwa ko, hindi na ako magiging mabigatian. Sige ba? Sigurado ka ba? Ang pagpapakasal ay hindi laro. Napag-isipan mo na? Sigurado ako. Maligayang pagpapakasal. Oo nga pala, ito yung sayo. Ngayon kasal na tayo, pwede na ba akong tumira sa bahay mo? Kasal na tayo, obligasyon na kita simula ngayon. Oo naman. Salamat, Mr. Gu. Pwede kong hingin ng address at susi ng bahay? Hindi pa handa yung bahay. Yung address at susi ay ibibigay ko sa'yo mamaya. Papasok muna ako. Akin ang kamay mo. Bakit? Kinasal talaga ako sa lalaking kakakilala ko lang?
Master! Mr. Gu, ang supervision contract na inutos mo ay natupad na. Mabuti naman. Yes, sir. Nga pala, maghanap ko ng bahay na simple lang. Lilipat ako sa lalong madaling panahon. Pero, Mr. Gu, bakit suot mo pa rin ang damit sa construction site inspection? Huwag mo na itong alalahanin. Magpapakuha na lang ako ng bagong set ng suit mo, sir. Ate, wewe, maaga ka ata ngayon. Sarado bang pet shop? Wala akong customer ngayong araw. Nasaan ang pamangkin ko? Natutulog pa. Kung hindi, edi sana sobrang ingay dito sa bahay. Wewe, si kuya mo. Gusto kanya palayasin dito sa bahay. Hindi kanya tinatrato ng tama. Bakit ka pa nagtitiis sa kanya? Wala naman siyang pakialam sa'yo. Hindi ka ba napapagod, ate? Busy ka dito sa bahay, pagluluto at pagbabantay ng bata. Pasanin mo pa ang mister mo? Wewe, bata panganak namin. At ang pamilya ay dapat nauunawaan. Patawarin mo ako, ate. Pabigat lang ako sa'yo. Ano ka ba? Maagang nawala ang mga magulang natin. Tayong dalawa lang ang magtutulungan. Ate, bumalik ako dito para kunin ang mga gamit ko. Alis na ako dito dahil kasal na ako. Ano? Kasal ka na? Wewe, ano bang iniisip mo? Iba wala kang boyfriend? Ate, sa totoo lang, matagal na kami nagmamahalan. Ang pangalan niya ay Go Xiaosheng. Patago kaming lumalabas. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Ang biglaan naman ata. Kilala mo na ba talaga siya? Maniwala ka, ate. Mabuti siyang tao. Kaya huwag ka nang mag-alala. Wewe, dahil ba ito sa sinabi ng kuya mo? Ate, hindi naman sa ganun. Tingnan mo, ate. Ito yung address ng bago kong bahay. May Neway Garden. Mukhang malapit lang sa pet shop mo. Oo. Mapapadaling buhay mo dun. Masaya ako, ate. Ha? Tama ba itong bahay na pinasok ko? Nagkamali ata ako. Teka, ito pa talaga yun? Bakit walang mga gamit? Walang laman ng bahay. Pero okay lang yun. Bibili na lang ako mamaya. Dito na ako titira. Ang bahay na to ay kay Go Xiaosheng. Titira ko sa bahay ng ibang tao. Kapag nalinis ko na to, magiging bahay na talaga to. Hello, Xiaoyan. Sige, pupunta ako sa shop. Kasal ka na? Seryoso ba? Jenwei! May sira bang utak mo? Ayos ka lang ba? Pwede bang hinaan mo naman yung boses mo? Mahabang kwento, pero tamang narinig mo. Kinasal na nga ako. Kakalipat ko lang din sa bahay namin. Kung sinasabihan mo lang sana ako, direto na sana kita sa pinsan ko. Mas mabuti na yan kaysa sa di mo kilala. Hindi ko kilala si Mr. Gu. Pero sigurado ako mabuti siyang tao. Naghahanap lang talaga ako ng malilipatan. Hindi laro ang pagpapakasal. At nagpakasal ka na agad-agad. Kaya nga dapat, sa atin lang to. Nga pala, Wewe, narinig ko pinakamayaman sa Wanshi ay nagangalan din ng Go. Hindi kaya siya yung pinakasalan mo? Ikaw? Kakawatpad mo yan eh. Kaya kung ano-ano nai-imagine mo, si Mr. Gu ay ordinaryong magagawa lang. Malabong siya yun. Pero sa tingin mo, magkakakilala kaya sila? Magkamag-anak? Wala akong oras makikipagkaibigan sa mga mayayaman na tao. Mas gusto ko pa rin ang simple at tahimik na buhay. Okay. Tulungan mo na lang kaya ako dito. Oh? Oo. Mr. Gu? Mr. Gu? Gabi na pero hindi pa siya umuwi. Overtime siguro siya.
Mr. Gu, di ba dun ka uuwi sa bago mong bahay? Sa Mingyue Garden tayo, yung lumang sasakyan ang gagamitin ko. Yes, sir. Sinelas ko to ah. Bakit nasa labas to? Fingerprint verification failed. Sorry, the user you dialed cannot be connected at the moment. Please call again later. Sino ka? Mr. Gu, pasensya ka na. Mr. Gu, pasok ka. Kakasalang namin kanina. Bakit ko nga nakalimutan na may master na ako? Mr. Gu, pasensya ka na talaga. Hindi ko alam na uuwi ka na pala. Kaya iniwan ko sa labas ang tsinelas mo. Akala ko kasi tsinelas ng iba. Natakot lang ako. Ikaw? Pasensya ka na talaga, Mr. Gu. Kumatok ako at walang sumagot. Patay din ang cellphone mo. Ano kasi? Natutulog ako nun. Kapag may business trip ako, sasabihin kita agad. Kapag hindi ako nagsabi, uuwi ako nun sa bahay. Ikaw ang may-ari nitong bahay. Opo, Mr. Gu. Nagugutom ka ba? Gusto mo ng late night snack? Hindi ako nagle-late night snack. Tataba ako. Kaya pala ang ganda ng pangangatawan. Hi. Nakalimutan siguro ni Mr. Gu na may kasama na siya sa bahay. Pasensya ka na. Hindi ako sanay na may ibang kasama sa bahay. Pasensya. Kalimutan mo na yung Mr. Gu. Nagdala pala ako ng almusal. Kumain ka muna. Hindi ka na sana nag-abala. Pwede ka mag-hire ng maid. Mr. Gu, sanay akong magluto at manggamot. Maaasahan mo ko sa mga ganung bagay. Isa pa, nakakagana magluto sa kusina mo. Kain ka na po. Dahil ikaw nagluto, sige, titikman ko. Huwag kang mag-alala. Kapag kumpleto na ang gamit sa kusina, hindi mo na kailangan kumain pa sa labas. Nga pala, pwede bang ako na lang ang mag-decorate nitong bahay? Kasal naman tayo, kaya bahay mo din to. Pwede mong gawin kung anong gusto mo. Pero, huwag kang papasok sa kwarto ko. Okay. Oo nga pala. Gamitin mo to, pambili ng gamit dito sa bahay. Ito ay... Simula ngayon, ikaw ng responsibilidad ko. Hindi ko to matatanggap. Pinatira mo ko dito sa bahay mo. Kaya dapat tumulan ko sa ibang gastusin. Asawa kita, kaya responsibilidad ko na magbigay sa'yo. Wala kang dapat ipag-alala. Okay. Itatago ko na lang muna to. Kapag may malaking gastusin sa bahay, sasabihan kita agad. Sige. Kumain ka pa, Mr. Gu. Mr. Gu. Anong problema? Yung bakura natin, wala kasing mapagsasampayan ng damit. Magsasampay sana ako. Sige, bibili ako. Gusto ko din sana na magtanim ng bulaklak sa bakura natin. Tsaka, gagawin itong maliit na garden. Anong sa tingin mo? Kung may kailangan ka, sabihan mo ako. Para mabili ko agad, okay? Okay, magpapahinga muna ako. Mr. Gu. Salamat, Mr. Gu. Hello? Mr. Gu, may meeting po dito sa head office ng construction site. Hinahanap ka nila. Sige. Wewe, Po? may gagawin lang ako sa trabaho. Uuwi ako, pero baka gagabihin na din ako. Kung ganon, mag-iingat ka, Mr. Gu. Huwag kang mag-alala. Pagbubuksan kita ng pinto. Aalis na ako. Hello, Wewe. Hello, ate.
kumusta ka dyan? Hindi ka na mainaawa ng mister mo, di ba? Si kuya mo. Sabi niya sa akin, tama daw ako habang siya ang kumakayod. Di ba nagbabantay ka ng anak niyo? Napakagago niya talaga. Hayaan mo na siya. Kapag hindi ka busy, bisita ka dito sa bahay para kumain. Sige po ate. Sige na. Bye, Wewe. Ay! Katapusan ko na. Sir, may nakabunggo sa atin. Sir, nasagasaan ko ata sa sasakyan mo. Hindi ko sinasadya. Magkano ba gusto mo? Magbabayad po ako. Paalisin mo siya. Hindi na kailangan. Umalis ka na. Huh? Tara na. Sa panahon ngayon, ang mga mayayaman ay mabait na. Okay ka lang, Wewe? May nabunggo ako na mamahalin sa sasakyan papunta dito. Ano? Nasaktan ka ba? Okay ka lang? Okay lang ako. Pero ang pinagtataka ko, hindi ako pinagbayad ng may-ari ng sasakyan. Akala ko talaga na malalagot na ako. Isa pa mahal yung sasakyan. Iilan na naman dito ang gumagamit ng mamahaling sasakyan. Nakita mo siguro kung sino yung nasa loob. Alam mo yun, para nasa Wattpad lang. Pogi CEO, tas wala pang asawa. Nababaliw ka na ba? Hindi ko nakita. Kung totoo lang sana yun nasa Wattpad, edi sana take-in ako ngayon. Well, mas maayos lang sila sa Wattpad, pero sa totoong buhay. Hot! Mr. Gu, okay ka lang ba? Okay lang ako. Akin na yun. Yes, sir. Bababa muna ako. Sige. Teka, bakit parang ganun? Ang lamig ng ulo ko. Wewe, pupunta ako sa isang engranding handaan mamaya. Gusto mong sumama? Hindi yata ako nababagay sa ganyan. Si mama kasi, pinipilit akong pumunta. Bakit ka naman pinipilit ni tita? Aba, iwan ko kay mama. Masaya ako sa buhay single. Pero pinipilit niya ako magpakasal agad tulad ng pinsan ko. Dali na, samahan mo na ako. Tsaka, madaming pogi at mayayaman doon. Ayos yan. Pero nakalimutan mo na bang kasal na ako? Sige. Ito na lang. Masasarap ang pagkain doon. Hindi na tayo pupunta dahil sa mga lalaki. Please na. Sige na, sumama ka na. Oo na. Sasama na ako sa'yo. The best ka talaga, Wewe. Malapit na magsimula ang handaan. Wewe, malapit na magsimula ang handaan. Pumasok na tayo. Okay. Hali kayo. Dati akala ko tatandang dalaga si Wewe. Ganito dapat ang sundin ng anak ko. Buti naman ay may asawa ka na, Wewe. Ma, sige na. Pumasok na kayo. Makihalubilo kayo sa loob. Ang hotel na to ay pagmamayari ng pinakamayaman na to dito sa China. Ngayong gabi, dapat dalingan mo. Kapag may nakakilala ka kahit isa, malaking tulong na yan sa ating pamilya. Ma, hindi ako nandito para doon. Enjoyin mo na lang dahil para sa atin din naman yun. Hanggat kinakausap mo sila ng maayos, makukuha mo agad ang loob nila. Ikaw nang bahala, ha? Wewe, tulungan mo siya. Sige po, tita. Ako ang bahala. Nakakahiya talaga si mama. Inipilit niya talaga akong mag-asawa agad. Nape-pressure tuloy ako. Bakit kailangan kong gawin ang ayaw ko? Okay lang yan.
Hoy, Weiwei, amuyin mo. Ang bango. Tikman natin. Sarap! Anong nangyayari doon? Bakit nagkakagulong mga tao? Sikat at mayaman ata ang tao na yan. Mr. Gu, kumusta? Mr. Gu? Ang lahat ng tao ay umalis. Nagkakagulo na doon. Eh di, wala na tayong kago sa pagkain. Weiwei, gusto ko din makita kung sino yun. Sige na, dito lang ako. Glad to meet you, Mr. Han. Mr. Gu, si Madam ata yun. Bakit nandito siya? Hindi niya ako pwedeng makita. Mag-utos ka ng tao na magbabantay sa kanya. Opo, umalis na tayo. Pasensya na. Kumusta naman? Sayang, hindi ko siya nakita sa personal. Sabi nila, si Mr. Gu ay bata pa at gwapo. Nakita mo naman siguro na madami siyang bodyguards. Ayaw niya kasi may lumalapit na babae sa kanya. Weiwei, di ba Gu din ang apelyido na Mr. mo? Hindi ba talaga sila magkamag-anak? Ayan ka na naman sa imahinasyon mo. Madami kayong magka-apelyido sa mundong to, pero di naman magkano-ano. Ang asawa ko ay ordinaryong mga gawa lang. Simple lang bahay namin. Maliit din ang sasakyan niya. Oo na. Zhang Wei! Hoy, Dongsheng? Zhang Wei! Hoy, Dongsheng. Si Weiwei lang ba yung nakikita mo? Nandito din naman ako. Pangmanin. Dongsheng, ang bilis mong lumaki. Nung huli kitang nakita, ang liit-liit mo pa. Kakagraduate ko lang ng college. May girlfriend ka na din siguro. Ano ka ba? 21 years old pa lang naman si Dongsheng. Maaga pa para makajowa. Dapat mag-focus muna sa career. Tama ka. Career muna. Zhang Wei, gusto mo ba uminom? Ay hindi. Hindi ako uminom. Bawal siya uminom. Maaga pa magbubukas ng shop bukas. Nga pala, mauna na din kami. Ihatid ko na kayo. Sige, tara. Mr. Gu, ito po ang mga kuha kay Madam ngayong gabi. Napakatakaw naman pala kumain ng babaeng to. Mr. Gu, uuwi ka po ba ngayon sa bahay ninyo ni Madam? Oo, sa bahay namin. Mr. Gu, hindi ka nag-overtime? Oo, Ah, napakatakaw talaga ng babaeng to. Ah! Mr. Gu, gusto mo ba? Di ba sabi mo hindi ka nag-late night snack? Hindi talaga. Kakainin ko na to. Dun sa shop mo, bakit maaga ka nagsara? Inamahan kong kaibigan ko sa isang handaan, sa isang hotel kung nasanang mga mayayaman. Dumalo nga si Mr. Gu kanina. Mukhang totoo na nga napakayaman niya. Nakita mo ba siya? Hindi. Kasi napaligiran siya ng mga tao kanina. Sure sila kay Mr. Gu. Pero pagkatapos nun, may naisip ako. Ano ba yun? Na ikaw at si Mr. Gu ay walang kaugnayan sa isa't isa. Madaming tao sa handaan kanina. Kung ikaw talaga si Mr. Gu, edi sana mas malaking bahay natin ngayon. Mas malaking sofa natin sa bahay. Napapansin ko lang, parang bukang bibig mo na tong Mr. Gu na to. Paano namang hindi? Yun ang babae ang may ayos sa magandang buhay. Iniisip ko rin na ma-inlove ako sa mala Prince Charming na lalaki. Pero hanggang pangarap na lang yun. Hindi na mangyayari. Pero nalaman ko na si Mr. Gu ay allergic sa babae. Dahil ba sa bakla siya? Huwag mo nga pakialaman ang buhay ng ibang tao. Bakit biglang nagagalit?
Asawa ko. Ano tong ginagawa mo? Bakit ka nagwawaldas ng pera? Bumili lang ako ng gamit para kay Wei at sa anak natin. Yun ang naman. Bakit mo binibilan si Jiang Wei? Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap ng pera ngayon? Kapatid ko naman yun. Wala akong pakialam. Bakit ka nagwawaldas nang hindi ko alam? Palitan mo yan agad. Hello? Hello? Team leader. Bakit kasi mangat ka na naman? Kasalanan ng babaeng pabigat. Hindi na dapat siya nakabalik pagkatapos ng gabing yon. Binenta mo ang hipag mo para sa perang to. Napakawalang puso mo. Ano naman ngayon? Narinig ko, ang lalaki ay nagbayad sa'yo. Wala siyang paki kahit magkano ang hingin mo. Kahit pa sino ang lalaki yon, maswerte pa rin siya. Sorry sir, nasagasaan ko sa sasakyan mo. Ayos lang. Bigyan mo na lang sa akin number mo. Ang insurance company na ang magtatrabaho niyan. Itong ID at phone number ko, hindi kita tatakbuhan. Wala yun. Ang insurance company na lang ang tatawag sa'yo. Maraming salamat. Mag-iingat ka. Pare, okay ka lang? Uy, pare, okay lang ako. Nasagasaan na nga sasakyan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako malilate sa meeting natin. Okay, mauna na ako. Sige, kita na lang tayo. Hello ate. Ha? Anong nangyari? Sige, papunta na ako. Jiang Wei, anong problema? Si ate, may nangyari daw sa kanya. Ang tanga-tanga mo talaga! Masaya ka ba na winawaldas mo ang pera ko? Ate, okay ka lang? Nasugatan ka ba? Huwag mo akong aartihan. Problema mo yan. Ikaw ang bayad. Ate, ano nangyari? May nagasgas ako na sasakyan kahapon. Pagka-uwi ko, nagalit si kuya mo dahil mamahalin pa rin ang sasakyan. Wala akong trabaho. Wala akong pera bang bayad para doon. Kumalma ka muna ate. Huwag kang mag-alala. Abang bahala sa'yo. Kausapin natin ang may-ari ng sasakyan. Ayos ka lang, Weiwei? Ha? Anong meron? Si ate kasi. Nabunggo si ate ng pauwi siya galing sa palengke. Okay lang ba siya? Okay lang siya. Pero nagasgas na yung sasakyan. Maaayos din yun agad ng insurance. Pero, mamahalin yung sasakyan. Ang sabi sa akin ni ate, isaw daw yung Maserati. Kaya sigurado kami mamahalin. Yung Maserati kahapon ay malapit din sa palengke. Buti na lang. Walang masama nangyari kay ate. Nga pala, may nabunggo din ako dati. Pero word yung may-ari ng sasakyan, hindi niya ako sinisi. At pinaalis na lang. Napakabait niya. Buti na appreciate mo. Pagod ka na din ata. Magpahinga ka na. Huwag ka na mag-alala. Mauna na ako. Good night. Good night. Hello pare. Ang babae na kagasgas ng sasakyan mo ay ate ata ng kaibigan ko. Nag-aalala ka pa rin ba sa ate mo? Mr. Gu, Yung may-ari ng sasakyan. Nagkataon na customer namin siya. Nakausap ko siya kahapon. Sabi niya kaya niyang pababain yung insurance. Mga 10,000 yuan na lang. seryoso ba? Ang swerte naman pala namin. Magkano bang babayaran?
Mahigit kumulang 2 to 300,000 para mapaayos sa ibang bansa kung saan ko nabili. Pero dahil matagal na tayong magkumpare, hindi mo na kailangang alalahanin yon. Pagdududahan kayo ni Jiang Wei ang katauhan ko. Huwag kang mag-alala. Ako na lang ang magbabayad. Maswerte ka talaga. Nakausap ko siya kanina. Nasabi niya lahat sa akin. Sabi niya Jiangling daw ang pangalan. Tama ba? Tama, Jiangli ang pangalan ng kapatid ko. Mabuti ganun na nangyari. Grabe yung pag-alala ng ate ko. Halos hindi na siya makatulog. Sabihin mo, huwag na siya mag-alala. Si ate. Hello, Weiwei. Hello, ate. Alam mo ba ang swerte natin? Ang may-ari ng sasakyan ay customer pala ng mister ko. Nag-usap sila at nakiusap siya na nababaan yung bayad. Yan ang dapat sasabihin ko sa'yo. Nitong umaga, nang send ng message sa akin si Mr. Lu. Sabi, 10,000 yuan na lang ang babayaran. Salamat din sa tulong ng asawa mo. May pera ka pa ba? May pera pa naman ako. Buti na lang, nakinig sa'yo at nagtabi ako ng pera kada buwan. Para din kasi sa'yo yun. May gagawin na din ako. Bye, ate. Mr. Gu, salamat. Wala naman akong ginawa. Nga pala, day off ko ng 2 araw. Baka may kulang pa na gamit sa bahay. Sabihin mo sa akin para mabili ko. Dahil ikaw na mismo nagsabi, hindi ako tatanggi. Sabihin mo lang. Wait lang, nag-iisip ako. Nandiyan naman na yung sampayan na sinabi ko dati. Kailangan ko din ng kitchen paper. Nga pala, samahan mo ako sa flower market. Gusto ko na magtanim ng bulaklak sa bakuran natin. Gumawa ng small garden. Sige, ihahanda ko na ang sasakyan. Ang swerte ko at may tumutulong sa mga problema ko. Sobrang bait talaga ng mister ko sa akin. Okay, nandito na tayo. Madami kasi klaseng bulaklak ang nandito. Sa tuwing dadaan ako rito, di ako makapag-antay na alagaan sila. Kung ganon, bilhin mo lahat. Pwede naman yun. Anong ipapakain mo sa pamilya mo? Hindi mo yan afford. Isa pa, dapat natuto kang magtipid. Simula ngayon, magtipid ka na. Ang ganda talaga nila. Mag-ingat ka. Tumingin ka din sa dinadaanan mo. Kasama naman kasi kita. Hindi na kailangan. Mamili ka na ulit. Ang ganda nilang lahat. Mr. Gu, anong sa tingin mo? Mas may alam ka dito. Ikaw na bahala pumili. Siyempre, ikaw yung magbabayad. Kaya tinatanong din kita. Hindi ko alam kung mamahalin ba sila. Pumili ka lang ng kahit ano. Bibilihin ko agad. Wag na, baby. Ibig kong sabihin, baby kong mga halaman. Anong sa inyo? Anong gusto mo? Baby. May tanim ba kayong baby? Hindi ko inaakala na magkakataon ang pangarap ko. Mr. Gu, Bakit ka tumatawa? ang mukha mo kasi ngayon ay nakakatawa. Ayan. Nakakatawa pa rin ba? Sagutin mo lang. Sasagutin ko lang. Ano ba ito iniisip ko? Sorry, Lola. Busy po ako ngayon. Ikaw bata ka? Binabaliwan mo na ako masyado? Magpakita ka na. Isama mo na asawa mo para makita ko. Sige po. Ngayong Sabado, dito sa bahay. Sige. Pupunta ako.
Excited na akong makilala ang asawa mo. Nga po pala, kapag nandito na kayo, isikreto ninyo ang totoong pagkatao ko. Hindi kayo dapat madulas ni Xiaoshen. Aba, bakit? Lola, di ba nangako ka na di mo pakikialaman ang buhay asawa ko? Oo na, sige na. Sa Sabado na lang ha. Sige po, ibababa ko na po. Bye. Lola, matanda na si kuya. Hayaan mo na lang siya. Ay, ang kapatid mo. Dati pa, iwas na siya sa mga babae. Ngayon ay kasal na siya. Hanggat mabayad yung napapangasawa niya, masaya na ako. Lola, wag kang mag-alala. Sigurado ako mabait ang hipag ko. Kapag nandun na tayo, huwag mong ilaglag ang kuya mo ha. Tandaan mo. Okay po, Lola. Anong sinasabi niya? Ilang araw na tayong kasal. Ipapakilala sana kita kay Lola ngayong Sabado. Nakakahiya at sila pang pupunta dito. Di ko man naisip na bisitahin sila. May kasalanan din ako. Hindi kita napakilala sa kanila. May business trip akong pupuntahan. Pero babalik din ako sa Sabado. Okay, mag-iingat ka. Okay. Nga pala, Mr. Gu. Pwede ko ba imbitahin si ate ko? Siya lang kasi yung kamag-anak ko. Oo naman. Sasabihan ko siya agad. So, aalis muna ako. Kuya. Halika. Ate, binilan ko si Yang ng mga laruan. Hala, Weiwei. Nag-abala ka pa talaga. Yung mga laruan na dinala mo nun, hindi pa na nabubuksan. Si Yang. Nasa school pa. Nag-aaral. Mabuti na ngayon nag-aaral yung bata. Kaysa sa nandito sa bahay, naglalaro lang. Nga pala ate, ang pamilya ni Mr. Gu ay bibisita sa bahay ngayong Sabado. Pumunta din kayo ni kuya. Weiwei, malaki na itulong sa akin ng bayo ko. Pupunta ako. Pero yung kuya mo, busy ata siya sa trabaho. Sino nagsabing busy ako? Inimbitahan tayo ni Weiwei ng personal. Kaya pupunta ako. Gusto ko din makilala kung sino ang pumulot sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kami ni ate mo ay nakasuporta sa'yo. Isa pa, pamilya tayo. May gagawin pa pala ako. Mauna na ako sa inyo. Kilala mo naman yung kuya mo. Mahilig magsabi ng kung ano-ano. Huwag mo na lang siyang pansinin. Weiwei, kami ng kuya mo ay pamilya mo. Siyempre, suportado ka namin. Mauuna na din ako. Sa Sabado na lang. Sino ka? Bakit ka nandito sa kwarto ko? Wag! Napanaginipan ko na naman yun. Siguradong wala pa siyang pahinga. Hindi ko na siya dapat isturbuhin pa. Mr. Gu, Binangungot ka? Ayos ka lang? gumising akong umiiyak. Pero hindi ko na maalala yung panaginip ko. Hindi mo maalala pero takot ka pa rin. Kung ganon, hindi ko papatayin ang tawag hanggang sa makatulog ka. Para naman akong nasa palabas nito. Alam kong busy si Mr. Gu, kaya hindi na kita isturbuhin pa. Pero ako ang asawa mo. Pwede mo kong istorbohin. Gusto mo bang sa iba na lang? Oo na. Pero nag-alala din ako kasi wala ka pang pahinga. Marinig ko lang ang boses mo. At okay na ako ulit. Kung ganon, magpahinga ka na ulit. Sabado na bukas. Uuwi ako agad. Good night, Mr. Gu. Simula ngayon, tawagin mo na lang akong Xiaocheng. Kapag Mr. Gu kasi para akong nakikipag-usap sa customer. Mr. Gu. Xiaocheng. Ganyan. Bye. Bakit nga ba hindi ko napansin noon na magaling mambola si Mr. Gu? Sa wakas tapos na. Weiwei! Ate! Weiwei,
Masaya ako at okay ang buhay mo dito. Hello, Xiaosheng. Malapit ka na ba? Pasensya ka na, Weiwei. Delayed ang flight ko. Baka malate ako ng uwi. Okay lang yon. Nga pala, nanak ko na ang lahat. Si Lola at ang kapatid mo ay nandito na din mamaya. Mag-iingat ka pa uwi. Magkita na lang tayo mamaya. Okay, salamat. Nandyan na ako mamaya. Anong problema? May gagawin pa ba si Bayo sa trabaho niya? Ganun na nga. May gagawin pa siya. Hindi siya makakauwi agad-agad. Kung gano'n na lang kabisi ang bayaw ko, malamang sa malamang ay kumikita siya ng mga milyones. Tama ba ako? Hindi. Si Xiaosheng ay ordinaryong manggagawa lang. Pero kahit ganun, busy pa rin siya. Kaya di siya makakauwi agad. Okay lang yon. Nandito naman kami. Siya nga pala, pupunta dito ang lola niya, di ba? Ayan na sila. O na nga po ko. Hello ate. Ako pala si Guishen, pero tinatawag nila akong Xiaochen. Hello, Xiaosheng. Para sa'yo po pala, pasalubong namin ni Lola. Naku naman. Nagabala pa kayo. Ang bayad niyo po, Mrs. Gu. Ate, ang cute yung dalawa ni Lola. Huwag na yung Mrs. Gu. Lola na lang itawag mo sa akin. Opo, ate ko po pala. Hello po, Mrs. Gu. Ako po pala si Jiangleng. Ito pala ang asawa ko. Lola, ako pala ang bayaw ni Weiwei. Pinagkatiwala namin si Weiwei sa pamilya ninyo. Sana ay alagaan niyo siya ng mabuti. Mabait na babae si Jiangwei. Sa tingin ko ay kahit saan siya makarating, may mag-aalaga pa rin sa kanya. Tama po kayo dyan. Lola, tumawa pa po pala si Xiaosheng. Sabi niya, madidelay yung flight niya. Kaya huwag na daw tayo maghintay sa kanya. Kumain na po tayo. Oh, ikinalulugod ko na mapagsilbihan mo. Lola, sa taas po tayo. Halika na po. Wow, ang bango. Napakaswerte naman ni Kuya. Tikman natin ang luto ni Weiwei. Ang sarap. Tikman mo po, Lola. Lola, bigla ng pagpapakasal ni Weiwei. Hindi kami sanay na wala siya. Pero kung hindi dahil sa akin, hindi ko alam kung saan siya pupulutin. Lola, kumakain ka po ba ng dessert? Pwede niyo yung pag-usapan pabalik ni Xiaosheng para personal kanya mapasalamatan. Nakakahiya naman po. Sadyang ayaw ko lang malugi ang hipag ko. Tutal, mapag-usapan na rin naman. Hindi pa siya nabibigyan ng regalo sa kasal. Ang pamilya namin ay naniniwala sa kahalagaan ng kasal at hindi namin pababayaan si Weiwei. Lola, hindi na po yun kailangan. Tutal nang galing naman po mismo sa inyo, bakit hindi nyo na lang po ibigay sa akin yung pera? Ako na lang ang magtatabi para sa hipag ko. Magkano ba ang gusto mo? Di malaki, 500,000. 500,000? Kuya Zhu, ano mo pinagsasabi mo? Pwede bang wag na natin pag-usapan yan at kumain na lang tayo? O bakit? Pinatira kita sa pamamahay ko ng libre. Tama na yan, nakakahiya ka. Sige, hindi malaki ang pamilya namin. Pero hindi kami nagkulang sa mabuting asal. O siya, kumain na tayo. Nag-aala lang din kasi ako kay Weiwei. Kain na tayo. Masarap yung iluto mo, Weiwei. Mukhang nasarapan din si Lola. Weiwei, pasensya ka na sa nangyari. Okay lang po yun. Isa pa, pamilya na tayo ngayon. Napakabait mo talaga na bata. Pero dapat hindi sa lahat ng oras ay magpapasensya ka. Lalo na kung mali na talaga. Itong jade na to ay nanggaling sa mga ninuno namin. Kaya, ibibigay ko na to sa'yo. Lola, hindi ko po to matatanggap. Importante po to sa'yo. Tanggapin mo na apo ko. Kapag hindi mo tinatanggap, magtatampo talaga ako. Salamat, Lola. Iingatan ko po to. Pangako, ngayon sa tingin ko, malapit na umuwi si Xiaosheng. Kunting hintay na lang po, Lola. Kailangan ko na ding umuwi sa bahay. Kung okay lang sa'yo, dadalasan ko pa ang pagbisita sa'yo. Oo naman po. Sa susunod, magbanding tayong dalawa. Mahilig din sa halaman at bulaklak si Lola ate. Sigurado akong magkakasundo talaga kayo. Mag-ingat po kayo sa daan. Mag-iingat po kayo, Lola. Salamat. Salamat. Anong ginagawa mo? Bakit ka ba nanggugulat? Nagtingin-tingin lang ako sa bahay.
Basta-basta ka na lang pumapasok sa kwarto nang hindi nagpapaalam. Alam mo bang mali yun? Kinasal ka lang, ganyan ka na magsalita. Nung sa akin ka pa nagatara, napakaamo mo. Ginaganito mo na lang ako. Wala ka bang utang na loob? Hahabaan ko ang pasensya ko sa'yo. Ayaw kong makipagtalo sa'yo. Bakit? Tingin mo ba kaya mo na ako? Ikaw, dati nire-respeto kita bilang asawa ng ate ko. Pero ngayon hindi nararapat sa'yo ang respetuhin. Makipag-usap man lang sa'yo ay nag-aaksaya ng oras ko. Maghintay ka lang ipag ko. Luluhod at iiyak ka din sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nakita mo ba kung gaano kaganda yung bahay ninyo? Kilala ng asawa mo yung may-ari ng Maserati na sasakyan. Sa tingin mo ba pangkaraniwan lang ang pangasawa mo? Makakalabas ka na. Wewe, nilinis ko ng kusina. Ako nang bahala sa iba ate. Pwede ka na umuwi. Sige, mauna na kami ng kuya mo ha. Sige. Wewe, sino sila? Xiaosheng, ate ko tsaka asawa niya. Ito ang asawa ko. Si Gu Xiaosheng. Ikaw palang bayaw ko. Ako pala si Zhu Xingwei. Hello. Ako pala ate ni Weiwei. Ako si Jiang Ning. Maraming salamat pala sa tulong mo. Pasensya na talaga. Ngayon nung ako nakarating. Walang problema, may susunod pa naman. Magsalo-salo ulit tayo sa susunod. Kumain ka na ba? Initin ko lang yung pagkain. Teka, okay ka lang ba? Anong sinabi nila sa'yo? Wala naman. Si Lola at Xiaoshen ay napakabuti sa akin. Siguro pagod lang to. Okay lang ako. Jiang Wei, mag-asawa na tayo ngayon, di ba? Kapag hindi okay ang nararamdaman mo, magsabi ka lang. Mr. Gu, nakalimutan mo bang usapan na natin tong kasal na to? Ganun lang palang tingin mo. Mabuti. Ngayon alam ko na. Pasensya ka na, Mr. Gu. Ayaw ko lang na madamay ka pa sa gulo ni Zhong Xiangwei.